Hello guys, this is King of PinoyTube and welcome sa video unboxing and first impression ng Cherry Mobile Flare 5. So, stay tuned guys! Welcome back guys. So, ito na. Unbox na natin ang Cherry Mobile Flare 5. So, panglima na. So, nakalima na yung Cherry Mobile Flare 5. Ibig sabihin, isa to sa mga pinakasikat na lineup ng Cherry. So, gamit natin yung dual screen. Yung nakikita nyo dito. Ito na yung lineup natin. Bagong setup natin. So, ano makikita natin sa box? Sa box, makikita natin yung specs niya ng Cherry Mobile. So, sa specs, meron siyang Android 6.0 Marshmallow, 5 inches HD AMOLED Corning Gorilla Glass 3, ROM na 16GB, RAM na 3GB, tapos 1.3 GHz octa-core. So, MediaTek 6753 na processor. Yung may Mali T720. So, medyo outdated na. And last year, pero titingnan natin kung ano yung improvement kasi medyo tumaas yung memory niya, 3GB na. And 4G FTD LTE bands 1, 3, and 28. 3G 900, 2100, 2G 850, 900, 1800, tsaka 1900. So, LTE 700 MHz ready. So, nakalagay nga dito sa SIM, ayan, 700 MHz ready na siya, yung bagong signal na nabili ng Globe. Ng linya ng Globe na nabili nila sa San Miguel. So, 700 MHz. LTE, sabi, mas mabilis. So, hindi pa natin alam. Hindi pa natin na-testing. Pero, at least, may free na SIM na Cherry Prepaid. Flare 5 and 2,500 mAh na battery. So, non-removable. So, ibig sabihin, hindi natin matatanggal yung battery niya. Yan. Yan. So, titignan na natin. Bubuksan natin yung box. Yan. So, sana lang na i-focus ko. So, sa mga matagal na gabang, ayan, tatabihin muna natin yung box. Wala na masyadong makikita dyan. And, eto na. Buksan natin. Tadan! So, medyo nag-level up yung packaging ng Cherry Mobile. And, nag-level up din yung presyo. So, alisin muna natin yung unit natin. Ayan, lagyan natin dito pala. And, titingnan natin kung ano pa yung laman ng box. So, sa usual, yung flare na user manual natin. Tapos, charger. So, wala pa ring fast charge to. So, tingnan natin. Kasi USB, micro USB pa rin to, hindi yung USB Type-C. Pero, may napansin akong kakaiba sa charger niya. Bali, 3 amperes yung charger, tapos 3 amperes nga, 5 volts, 3 amperes. So, tingnan natin, pag tinest na natin yung battery charging ng unit natin. So, doon natin malalaman kung gaano siya kabilis mag-charge. And usual stuff, micro USB to USB ng Cherry Mobile. At syempre, yung headset o yung earphones. Ayan. So, sana nakikita sa camera. Sana na ipo-focus ko. Yan. So, alisin na natin yung box. And, dito na tayo sa ating unit. So, first impression natin. Yan. So, sa design, masasabi ko na nag-improve and nag-level up yung Cherry Mobile kumpara dun sa past series nila. Kasi, as you can see guys, slick na slick siya. And, plastic yung back, pero makikita naman natin na parang metallic yung design niya. Medyo fingerprint magnet nga lang siya. Tapos Android 6.0. So, nabanggit ko na yung specs kanina. So, hindi na natin masyado babanggitin yung specs. Dahil nasabi ko na. Yan. So, dito muna tayo sa physical appearance ng ating Cherry Mobile Flare 5. Yan. So, sa taas, makikita natin yung 3.5mm na USB connection niya. So, hindi pa siya USB Type-C kasi yung Type-C is yung Flare S5 tsaka yung Plus. So, yung Flare 5, micro USB pa rin siya. And sa taas na nakalagay, dati, karaniwan makikita natin yan sa baba ng mga Cherry Mobile na unit. So, ngayon, nandito siya sa taas, katabi yung 3.5mm headphone jack. So, sa right side, makikita natin yung
volume rocker, tapos yung power button ng Flare 5. Tapos sa taas ng power button is yung switch. Yung switch, pwede nating i-trigger yung camera, pwedeng i-open yung camera, and pwede mo siyang assign kung anong gusto mong i-open na app, pwede mo siyang ilagay dito sa button na switch. So sa mga hindi alam, mamaya papakita natin kung paano yun. So sa likod, makikita natin yung 16 megapixel PDAP camera ng Flare 5 at yung single tone na flash. Cherry Mobile logo, tapos yung speaker grill dito sa likod. So sa left side, walang nakalagay sa left side, and sa baba, wala na rin nakalagay. So yung microphone, pinhole lang. Tapos sa harap, yung ating camera, yung sensor, tapos yung speaker, ay yung sensor niya sa harap. So sa front, guys, makikita natin yung bagong-bago na Flare 5 na may AMOLED screen. So sa price niya, 720p, pero AMOLED yung screen niya. And yun yung una kong na-notice dito sa Flare 5. Ang ganda ng screen, AMOLED, tapos talagang buhay yung kulay. Yun yung pinaka-up niya para sa akin. Bonus points, kumbaga pogi points. And check na natin. So yung Flare 5, meron siyang Android 6.0 Marshmallow. Yan. So bibigyan ko lang kayo ng heads up. So unscripted yung unboxing, and medyo tanghaling tapat ako nag-record. Baka may marinig kayong mga aso at mga sumisigaw na bata, dahil yung mga bata dito sa amin wala nang pasok. And pwede na silang maglaro at mag-ingay sa labas. So yan. Marshmallow, Android 6.0 Marshmallow na yung Flare 5. Yan. Nabanggit ko na rin yung screen, diba? 720p. Ako nga, nabanggit ko nga. Sabi ko nga eh. Yan. So, nalagyan na natin siya ng Antutu, and na-test na rin natin yung Antutu niya. Yan. So, yung performance niya sa Antutu benchmark is 34,336. So, hindi man ganun kataas, and dahil nga 6753 yung processor niya, medyo hindi naman yan talaga yung basihan ng real life, kasi at least meron lang tayong konting knowledge kung ano yung speed niya or yung bilis niya, kasi iba yung Antutu benchmark at iba rin yung performance niya sa game. Sa performance niya sa real life, yung pag ginagamit na natin siyang gaming, pag manonood na tayo ng YouTube, pag nagwa-wifi, kung gaano siya kainit, and etc. Basta yon, 34,336. So, yung camera niya, 16 megapixel, and stay tuned lang kayo kasi gagamitin ko siya. Gagamitin ko siya as a day-to-day driver. So, wala siyang Wi-Fi. So, hindi ko pa nalalagay yung password. Yan. So, sa bigat, yan. So, tingnan natin. Yun mapapansin ko, medyo magaan yung Flare 5 na unit. So, tingnan natin siya sa grams. Yan. So, sa grams natin siya pagbabasihan. So, 119 grams lang yung Flare 5. Sobrang gaan. And, dahil siguro sa battery niya, kasi 2,500 lang yung battery nito, and non-removable yung battery niya, guys. Sa storage, nandito na tayo sa abukayin na natin to. So, para sa mga gustong bumili, medyo may knowledge na kayo kung ano yung storage. Yan. Bali, 16GB yung sinabing storage ng Cherry Mobile Flare 5, pero ang magagamit mo lang sa totoo is 10GB. So, yung 16 nabawasan ng 6 dahil sa OS, sa mga apps na naka-install, kaya 10GB lang. So, ano pa ba? RAM consumption is medyo nag-level up din, 3GB yung memory nito, and ang magagamit mo is 1.6 kasi yung iba ginagamit ng mga apps, yung may Android OS. And 1.2 yung nagamit, tapos ang matitira sa'yo is 1.6 for games, etc. kung ano pa. Yan. Tapos, yung kaninang sinasabi ko, ay yung slider dito sa kanan. Yan. Pwede mo siyang palitan. So, pag in-slide ko siya ngayon, wait lang, close natin yan. So, para may idea kayo, i-slide ko na. Ito. Kaching! Yan. Bubukas na ngayon yung camera. Tapos, pag in-slide ko siya ulit, yung mabilis lang na pag-slide, magsiswitch siya sa front camera. Yan. So, nakikita nyo yung ilaw at yung Flare X ko na pang-record. Para palitan yan, pupunta tayo dito sa storage. Sa storage pala, sa options.
tapos makikita mo yung slider na button. Kinlik mo yan, single click, pwede nating palitan yung app. So, pwede nating gawing, halimbawa, clock. Yan, papalitan natin. So, kanina, camera, ngayon, pag ini-switch ko siya, yung slider, bubukas na yung clock. Yan. So, pwede nating alarm clock. Yan. Yan. So, asan yung slider? Nalapasan ko. Yan. So, balik muna natin siya sa ating fast camera. O, pwede rin natin gawing flashlight. Yan. So, pag, hindi ka na mahihirapan. So, pag ini-switch natin siya, yan. So, ayan na yung flashlight. Bukas na yung flashlight. And pag ini-switch ko siya ulit, off na yung flashlight. So, hindi ka na mahihirapan na gamitin. Yan. Tapos, ano ba? Marami ba siyang bloatware? Tingnan natin. So, sa mga may-ari ng Cherry Mobile, alam naman natin na may bloatware talaga yung Cherry Mobile. Hindi yan mawawala. Yung Cherry Fan Club, Cherry Play, Cherry Prepaid. Ngayon, merong cleaner. Tapos, may iReader. Bali yung AIDA tsaka Antutu, ako lang nag-install yan. So, open natin yung AIDA para makita natin. Yan. So, bilisan natin para hindi na masyado humaba yung video. Cherry Mobile Flare 5, 6753, 10 gig available storage, 3 gigs of RAM, tapos 1.6 to 1.5 yung pwede mong gamitin. Yun nga, CPU 6753, display HD 720 by 1280 AMOLED screen with Mali T720 na GPU. Battery is 2500 mAh. Android 6.0. And sensors. So, ang sensor niya is accelerometer and proximity at light lang. So, wala siyang gyro. Sa mga nagtatanong, sa mga 3D, wala siyang gyro, guys. Ayan. So, para sa first impression natin sa Cherry Mobile Flare 5, masasabi ko na nag-level up yung Cherry Mobile. Medyo naging slicks kasi ang sabi nila sa Cherry Mobile Flare 5 is sila mismo yung nag-design. So, sa design, kudos doon sa Cherry Mobile kasi na-improve nila yung design. Mas naging sleek. Nga lang, fingerprint magnet yung likod. HD AMOLED, yun ang pinakagusto ko sa kanya, yung AMOLED ng screen. And sa overall performance, sa camera, sa game test, stay tuned lang kayo sa mga susunod na araw kasi sunod-sunod na yung mga video yung gagawin natin para sa Flare 5. Battery test, battery performance, gagawa natin. Game test ng NBA, ng mga hard 3D games, at yung camera sample niya. So, sa low light, indoor, outdoors, camera at yung video niya. Yan. So, sa mga nagtatanong, sana na-inform ko kayo about sa basic performance ng Cherry Mobile Flare 5. So, para sa akin, okay pa naman siya. Hindi ko siya pwede sabihing matibay kasi first impression ko lang, hindi ko pa siya nagagamit. Gagamitin ko pa lang siya. And yung tibay din kasi nakadepende yan sa gumagamit. Kahit sabihin kong matibay, kung balasubas ka, walang mangyayari sa cellphone, sira din ka agad. Yan. So, like ko yung Cherry Mobile na Flare 5 sa first impression and sa design, affordable, sleek, and social ang dating. Yan. So, if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more Pinoy Tube videos, don't forget to subscribe. This is King of Pinoy Tube, signing out. Thanks for watching. Bye! No.